Good morning mga kasari-sari store. So for today's video mga kasari-sari store, so magbibigay tayo ng tips para sa mga baguhan at magplano para magtatayo ng sari-sari store. So itong tips na to mga kasari-sari store, ito yung mga ginagawa ko nung nag-uumpisa ako ng sari-sari. So ang una talaga natin gagawin mga kasari-sari ay siyempre sa umpisa maliit pa talaga yung ano natin, yung puhunan. So kung may bibilihan kayo ng mga wholesaler na mga tindahan na nagbibigay sila, nagpapabili sila ng mga half, pwede kang bumili ng mga shampoo half tie, mga kape half. Yun talaga yung una muna ang gagawin para mabili mo lahat yung pangangailangan mo sa sari-sari store. Kasi maliit lang yung puhunan muna natin dyan. So kailangan talaga natin budgetin na makakabili tayo lahat. Alam nyo naman kung ano yung mga kailangan sa sari-sari store. So kailangan may mga lamas kayo dyan, may mga tuyo, may mga pang kitchen na mga kailangan, o may biscuit, get soft drinks, mainom, sigarilyo, diba? Malaki talaga yung puhunan mo dyan kung puro tag isang tay yung bibili mo. Pero kung pwede ka na makakabili ng half-half, mag-half-half ka muna mga kasari-sari store. Para pag once na nag-start ka na doon sa mga binili mo ng half-half, tsaka isa rin mga kasari-sari store, dapat pag nag-umpisa tayo ng sari-sari store at nag-open tayo, first open natin, kailangan puno talaga yung tindahan natin. Kung hindi talaga kaya sa budget, damihan mo lang yung chichirya. Dahil yung chichirya yung magpapalamuti sa ating tindahan, magpaparami, tingnan ba, magpapapuno. Lagyan mo lang tamtak, pandikit-dikit mo dyan. Yun talaga. Kasi pag once nag-open tayo ng tindahan, maganda at saka ma-attract tingnan sa mga customer. Pag puno yung tindahan mo, pag u-open mo, pag start mo parang pag-open. Maganda tingnan siya mga lods. So i-encourage yung mga customers natin na bumili. Tapos yung tips ko na half-half, kung pwede magpapabili ng half-half yung mga wholesaler na bibilhan nyo, half-half na lang muna ang bibili nyo. Tapos sa susunod ninyo na order na pamimili ng stocks, so makikita nyo na doon kung ano yung fast moving. Yung fast moving na yun yung gawin mong isang tay. For example, sa isang linggo, 2 beses ka nang mamarket ng supply mo para sa tindahan. So kung ano yung mas mabilis doon, yun yung gawin mong isang tay. Pero kung kukulangin pa rin yung isang tay, gawin mong 2. Tapos i-rolling mo talaga mga lods, huwag kang magtago ng pera. I-rolling mo para mas lalong lumaki yung tindahan mo. Tapos isa sa mga lods, dapat consistent ang pag-open na tindahan. For example, alas 4 to alas 8 tayo mag-open. So dapat every day. Alas 4 to alas 5. Umulan man o humangin, dapat mag-open po kayo. Kasi yung mga customers ninyo na nasasanay na sa inyo na bumibili na makakabili sila sa inyo ng maaga, babalik at babalik yan. Magiging suki nyo yan. Magiging suki nyo yung mga customers na nakakabili sa inyo ng maaga. Lalo na pag kumpleto ka ng mga paninda, may mga prosin ka, ganyan. Babalik at babalik yan dahil maaga po kayo nag-open. Kailangan din kumpleto. Tapos titingnan mo yung mga paninda mo kung ano yung kulang. Tapos kung may hinahanap yung customers nyo na wala kayo, ilista nyo, yun yung hanapin nyo sa supplier. Para magbalik niya, kabili na siya. Tsaka pag once na may bumili at wala, huwag mong sabihin na wala. Sabihin mo ubos na. Para sa sunod pagbalik niya, kakameron na kasi nauubos na, nawala na ko. Yan ang mga lods. Tapos i-rolling yung mga lods ang puhunan ninyo, i-rolling nyo. Huwag nyo magtago kayo, huwag muna. Tsaka na kayo magtago pag lumaki na yung saka na kayo mag-savings pag lumaki na yung tindahan ninyo. Tsaka isa rin mong tips ko mga lods, sari-sari store. Pag nagkaroon kayo ng negosyo mga lods, huwag nyong gawing konsumo yung negosyo ninyo dahil yun talaga yung nakaka-bankrupt sa inyo. Kung
Kung ano yung mga ginagawa nyo nung wala pa kayong negosyo, yun gagawin nyo. Kung nagtrabaho yung asawa mo, di patrabahoin mo pa rin hanggang hindi pa lumalaki yung negosyo mo. Kasi dyan kadalasan nagkakabankrupt yung mga negosyo pag once ginawa mong konsumo yung negosyo mo, lods. Ang pira sa negosyo, negosyo. Ang pira sa konsumo, konsumo. Huwag mo talaga paghaluin yan, mga lods. Dahil hindi mo makikita ang kita mo dyan. Dahil naubos lang sa konsumo ninyo. Yun lang mga lods ang tips ko na ibibigay sa inyo. Tapos linggo-linggo mga lods, kung kaya nyo inventoryhin yung negosyo nyo, i-inventoryhin nyo linggo-linggo. Pero kung malaki na talaga yung tindahan nyo, so every katapusan ng buwan, inventoryhin nyo. Dahil yun yung importante mga lods, yung inventory para makita nyo kung gaano na kalaki ang business na itinatawag. Mga lods,